Nakikiti naman ako, Rolyo. Ano ka ba? Namiss kita eh. Maghapon ba naman tayong hindi nagkita eh. May kiliti ako dyan. Ano ba, Rolyo? Mamaya na kasi. Maghapon akong pinagpawisan eh. Kaya pala amoy pinipig ka. Halika na muna sa kwarto. Mamaya na. Maliligo muna ako. Ay! Rolyo naman! Nakakagigil ka kasi. Alam ko naman yon. Ibitiwan mo na ako. May gagawin pa ako. Teka lang. Pahalik muna ako. Kanina ka pa nga halik sa leg ko eh. Ma? Ay, kabayo! Sani ka? Anong ginagawa mo dyan, ha? Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot? Nagugutom na po kasi kami ng mandika kong si Lina. Gusto ko nang kumain. Ganun ba? Teka lang, maupo ka na muna ha. Tatawagin na lang kita kapag nakahanda na ang pagkain. Ilang oras po ako maghihintay? Hindi naman oras, minuto lang. OA ka naman, nak. Sige, doon lang po ako sa sala ha. Tatawagin nyo na lang po kami ni Lina ha. Oo, nak. Tatawagin na lang kita ha. Ay, muntik na tayo mahuli ng anak ko, Rolyo. Ikaw naman kasi. Bueno ngayon. Kahit ba mahuli tayo ng anak mo eh. Hindi naman niya naiintindihan ang ginagawa natin eh. Dahil may pagkaisip bata yung si Sanika. Kahit na ba? Oo nga pala. Nakaluto ka na ba? Oo naman. Ako pa ba? Alam mo naman na pagdating dito sa bahay eh, wala ka nang kailangang gawin pagdating mo. Kaya love na love kita eh. Mabait na, maaasahan ka dito sa bahay. Siyempre naman. Yun ang paraan ko para makabawi ako sa'yo habang wala akong trabaho. Ayokong tumulad sa iba na palamunin lang. Walang silbi. Ang swerte ko talaga sa'yo. Tawagin mo na yung anak mo. Maghahain na ako. Sige, tatawagin ko na at mukhang gutom na gutom na. Sanika, halika na dito. Nandyan na po, ma. Dito ka na maupo. Gutom ka na ba? Opo, kaya alam busy kayo ni Tito Rolyo eh. Ay, hindi naman. Ito, sando ka na kita ng kanin at ulam. Kain na ha. Maupo ka na rin dito sa tabi ko. Kumain ka ng marami ha. Para may lakas ka mamaya. Pasulyap-sulyap lang naman ang anak ko sa amin. Habang kami ni Rolyo panay kwentuhan. Nang makatapos kumain, agad na rin tumayo si Sanika at nagkulong sa kwarto niya. Naiwan naman kami sa kusina. Iwan mo lang sa lababo yung pinagkainan natin. Ako nang bahala dyan bukas. Konti lang naman to. Ililigpit ko na rin. O sige, ikaw ang bahala. Dito muna ako para may kasama ka. Oo nga pala. Hindi naman ba tinoyo si Sanika habang kayo lang dito sa bahay? Hindi naman. At saka, matagal lang may sira ang ulo niya eh. Paano pa siya tutuyuin? Joke lang yun ha. Ikaw talaga. Ang ibig kong sabihin, hindi ba naman nagwala dito sa bahay dahil nga hindi ko pinalabas? Hindi naman. Basta ibigay mo lang yung hilig, esta yung gusto. Kalmado lang naman siya maghapon eh. Nanonood nga lang ng TV. Salamat ha. Kahit hindi mo totoong anak si Sanika nagmamalasakit ka sa kanya. Siyempre naman. Basta lahat ng mahal mo, mahal ko na rin. Hindi talaga ako nagkamali na sagutin ka. Maiba nga pala ako. Matagal na yatang hindi dumadalaw yung biyanan mo ha. Kahit yung ama hindi binibisita si Sanika. Si Inay Armida, umuwi ng probinsya. Matatagalan yata Namatay na kasi yung nag-iisa niyang kapatid. Bale, siya na lang ang natitirang buhay sa kanila. Si Victor naman na destino sa malayo.
Bakit hindi yata nagpapadala? Iyon na nga eh. Mula nang magsama tayo, parang tinitipid na niya ang pagpapadala. Duda yata na hindi sa anak niya napupunta ang pera. Kung hindi ka mo magbibigay, huwag na siya magpakita pa rito. Ako nang bahala sa inyo mag-ina. Kahit nga yung biyenan ko eh. Ayaw niya rin magbigay ng pera mula nang malaman niyang nagsasama na tayo. Tutol yata sa pag-aasawa mo ulit eh. Eh sino ba siya para tutulan ng kaligayahan ko? Samantalang anak niya may karelasyon ng bago. Hayaan na lang natin sila. Ang mahalaga, masaya tayo. Ano? Tapos ka na ba maghugas, ha? Oo. Doon ka na sa kwarto natin maghintay, ha? Maliligo lang ako sandali. O sige. Doon na lang kita hihintayin, ha? Bilisan mo, ha? 6 na buwan pa lang kami nagsasama ni Rolyo. Masasabi kong mabuti siyang tao. At tanggap niya ako kahit may anak ako may diferensya sa pag-iisip. Yun naman ang mahalaga sa akin. Kinabukasan madilim pa lang gising na ako. Para pumasok sa trabaho bilang tindera sa palengke. Panatag naman ako naiiwan ng anak ko kay Rolyo. Alam ko namang hindi niya pababayaan si Sanika. Gising ka na pala, Sanika. Kahit bagong gising ka at magulo ang buhok mo, ang ganda mo pa rin. Para kang rosas na bumubuka pa lang. Si mama ko po. Ha? Maagang pumasok eh. Tayo lang naiwan dito sa bahay. Gusto mo ba maglaro tayo ng bahay-bahayan mamaya? Ayoko po. Gusto ni Lina sa labas kami laro. Nako, baka pagalitan tayo ng mama mo kapag pinayagan ko kayo ni Lina na maglaro sa labas eh. Dito na lang kayo sa loob ng bahay. Tayo na lang maglaro. Sige po. Gusto mo na bang kumain ng almusal? Nagluto ang mama mo kanina bago umalis. Ano po ang ulam? Nagluto ang mama mo ng hotdog. Jumbo hotdog to. Kaya tsak na magugustuhan mo. Sige po, tito. Halika, upo ko na rito. Ipagsasandok na kita ng kanin. Gusto mo bang tulungan kita sa paghiwa ng hotdog? Ang laki kasi ng binili ng mama mo eh. Palibhasa, mahilig talaga sa malaki. Ano po ang ibig niyo sabihin, tito? Ang mama mo ka ako, mahilig sa malaki. Ito, hiwain ko para sa'yo ha. Para hindi ka mabilaukan. Anong ginagawa mo sa apo ko? Aling Armida, kayo po pala. Lola! Lola! Dumating na kayo! Ang saya! Masaya ka ba makita ko, ha? Halata nga eh, ang higpit ng yakap mo eh. Opo po, Lola. Armida, masaya ko. Kumakain ka yata. Unahin mo muna yon. Mamaya ko na lang ibibigay sa iyo ang pasalubong ko, ha? Sige po, Lola. Jumbo, hotdog ang ulam ko. Sasabi po ni Tito Rolyo, paborito daw ni mama ko kasi malaki. Ganun ba? O sige, kumain ka muna. Mag-uusap lang muna kami ni Rolyo. Sige po, Lola. Kakain na ako. Anong ginagawa mo kanina sa apo ko? Tinutulungan ko lang po si Sanika na hiwain ng hotdog. Hindi naman na batang musmus ang apo ko para tulungan mo sa pagkain. Kahit nga isda kaya na niyang himayin eh. Nagmamalasakit lang naman po ako sa apo niyo eh. Kailan po kayo dumating galing probinsya? Kahapon lang ng tanghali. Pinag-uusapan pa lang po namin kayo ni Narda kagabi. Tapos nandito na kagad kayo. Nasaan nga pala si Narda? Bakit kayo lang ng apo ko narito ngayon sa bahay? Nasa trabaho po kayo si Narda. Wala ka bang trabaho ngayon? Wala po eh. Isasama ko muna ang apo ko sa bahay. Hindi po ako makakapag na isama niyo si Sanika. Sino ka para pagbawalan ako? Ako ang lola niya.
Alam ko naman po yun. Kaya lang po ako mananagot kay Narda kapag pinayagin kong isama niyo si Sanika nang walang pahintulot niya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala kay Narda. Namimiss ko na rin kasi ang apo ko. Kaya gusto ko rin siya makasama. Pasensya na po, Aling Armida. Hindi niyo po talaga pwedeng isama si Sanika. Wala kang karapatang pagbawalan ako. Sino ka ba sa buhay ng apo ko? Kausapin niyo na lang po si Narda. Ginagawa ko lang po kasi ang bilin niya. Kakausapin ko talaga siya. Alanganing araw kasi kaya hindi ganun karami ang tao sa palengke. Mahina rin ang benta. Kapag ganun maaga kami nagsasara. Nakaupo lang ako noon habang hawak ang cellphone ko at naglalaro nang dumating ang dati kong biyenan. Nay, ano po ang ginagawa niyo dito? Namimili po ba kayo? Kailan po kayo nakabalik? Sinadya talaga kitang puntahan dito. Galing ako sa inyo. Akala ko ba si Ana ang kasama ng apo ko sa bahay ninyo? May isang buwan na pong hindi si Ana ang kasama ni Sanika Sayang po kasi ang ibinabayad ko sa bantay niya Wala naman pong trabaho si Rolyo kaya sa kanya ko nalang po inihahabili ng anak ko. Ipinagkatiwala mo ang apo ko sa lalaking yon? Nag-iisip ka ba, Narda? Dalaga na ang anak mo. 20 anyos na at hindi na batang musmos. Hindi ko po yata gusto ang tono ninyo, Nay. Bakit hindi niyo po ako diretsuhin? Hindi ko gusto na naiiwan ang apo ko sa kinakasama mo. Wala akong tiwala sa kanya. Baka mamaya kung anong gawin niya kay Sanika. Hanggang ngayon po pala, mapanghusga pa rin kayo. Hindi niyo naman kilala si Rolyo para pag-isipan siya ng masama. Yung naabutan ko kanina sa bahay ninyo na halos nakayakap na siya sa apo ko. Hindi normal yon. Gumagawa lang kayo ng kwento Ano bang gusto ninyong mangyari, ha? Gusto kong kunin ang apo ko. Ako na lang ang magbabantay sa kanya. Sabi ko na nga, may iba kayong intensyon. Sinisiraan niyo pa si Rolyo. Hindi ko sinisiraan ang kinakasama mo. Hindi ka ba nanonood ng TV o nagfe-Facebook? Ang daming kaso ng rape ngayon. Halatang wala kang malasakit sa anak mo. Anong wala? Kaya nga po naghahanap buhay ako para sa anak ko. Sa tingin niyo kaya magtsatsaga ako na magtrabaho dito kung hindi ko mahal ang anak ko? Tungkulin naman talaga nating mga magulang na itaguyod ang mga anak natin. At tiyakin din ang kaligtasan nila. Pues, kilala ko po si Rolyo. Hindi niya magagawa ang iniisip ninyo. Binubulag ka ng pagmamahal mo sa kanya. Kaya hindi mo nakikita ang panganib na pwedeng mangyari sa anak mo. Teka nga muna. Ano ba ang pakialam ninyo sa pag-aasawa ko ulit? Hindi naman ako nangingialam sa inyo kahit kay Victor. Sana naman po kung wala kayong magandang sasabihin, manahimik na lang kayo. Sa apo ko ako may pakialam, hindi sa'yo. Kahit ilang beses ka pa mag-asawa, wala akong pakialam. Ang iniisip ko lang ang kapakanan niya. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na ibigay mo muna sa akin si Sanika. Hindi po. Akin lang anak ko. Hindi niyo siya pwedeng kunin sa akin. Nasa tamang edad na si Sanika. Tsak na kapag pinapili mo siya ako o tatay niya ang sasamahan niya. Nasa tamang edad na nga siya. Pero wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya ako pa rin ang masusunod. Hihintayin mo pa ba na may masamang mangyari sa apo ko, ha? Bago ka kumilos? Wala pong mangyayaring masama kay Sanika. Mabuting tao si Rolyo. Kahit kanino niyo pa itanong ang bagay na yan. Sadyang mapanghusga lang talaga kayo sa kapwa ninyo. Hindi na lang kayo maging masaya. Hindi ko kailangan ng opinyon ng iba. Alam ko, nararamdaman ko may tinatagong ugali ang kinakasama mo. Hindi ligtas ang apo ko sa kanya. Tama na nga po. Kahit anong gawing paninira ninyo, hindi ko ibibigay sa inyo si Sanika. Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Baka hindi niyo na makita ang apo ninyo. Pero Narda, umalis na po kayo dito at huwag nang babalik.
Inaabalan yung trabaho ko eh. Baka mamaya malasin pa ang pwesto namin. Buong maghapon tuloy akong bad trip. Wala nang ang benta, sinira pa ng dati kong biyanan ng araw ko. Pag-uwi sa bahay, agad kong kinausap si Rolyo tungkol sa pakikipag-usap sa akin ng biyanan ko. Hindi ko alam na bibigyan niya ng mali siyang nakita niya kaninang umaga. Inaasikaso ko lang naman ang anak mo eh. Kaya nga sinabi ko sa'yo mga sinabi niya eh, dahil hindi naman ako naniniwala. Ayoko naman na magka-problema kayo ni Aling Armida. Ang mabuti pa eh, pabalikin mo na si Ana. Siya na lang ulit ang magbantay kay Sanika. Kapag ginawa ko yun, para ko na rin sinabi na mas naniniwala ako sa dati kong biyenan. Tsaka kahit si Ana, wala na siyang bukang bibig kundi kung gaano kakabait at kabuti kay Sanika, no? Lagi ka nga raw may pasalubong sa anak ko kapag galing kang trabaho. Sinabi pa pala ni Ana yun? Oo naman, kaya nga okay lang sa kanya na maiwan sa pangangalaga mo si Sanika. Nakita niya kasi ang pagmamalasakit mo sa anak ko eh. Tsaka marami ako nababalitaan na ginawa mong kabutihan sa ibang tao. Ultimo nga, si Kapitan eh, nang minsan nang nakasalubong ko, binati ako dahil ang swerte ko daw sa'yo. Naranasan ko kasi na walang-wala noon at walang mahinga ng tulong. Kaya ramdam ko ang ibang tao. Kaya hindi ko talaga matiis na hindi tumulong. Kaya nga minahal kita eh, dahil alam ko na mabait ka talaga. Baka kaya ganun ang iniisip ni Aling Armida dahil wala akong trabaho. Hindi naman talaga kasi tama na ikaw nagtatrabaho eh. Sasabihan daw nila ako kapag may alam silang trabaho na pwede kong pasukan. Hindi mo naman kailangan maghanap pa ng trabaho eh. Ako na muna ang bahalang kumita. Sapat naman ang sahod ko bilang tindera. Mas gusto ko kasing ikaw ang nandito sa bahay. Kaya hayaan mo na ako. Di sige. Pero habang wala kang nahahanap na trabaho, dito ka muna sa bahay. Mas may tiwala ako sa'yo sa anak ko kesa ibang tao. Mama? O anak, tapos na bang pinanonood mo? Hindi pa po. Usap po nyo ni Tito? Wala anak. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang makikinig kapag may nag-uusap na matatanda. Kasi ang lakas boses nyo eh. Pasensya ka na anak ha. Siguro nagugutom ka na. Maghahain na ako para makapaghapunan na tayo. Nang sumunod na araw, hindi muna ako pumasok sa palengke. Namasyal kaming tatlo. Hiniling kasi ni Rolyo na ipasyal namin si Sanika. Nang pauwi na kami, maraming kapitbahay ang bumati sa amin lalo na kay Rolyo. Daig ba niya ang kumakandidato dahil panay ang bati at kaway niya sa mga kakilala. Daig mo pa ang kakandidatong kapitan kanina. Alam nga namang supladuhan ko sila binati nila ako. Ibig lang sabihin nun, magaling kang makisama. Bakit ka nga pala pinasalamatan ni Mang Dado kanina? Sabi niya, utang daw niya ang pangalawang buhay ng anak niya sa'yo. Matagal na yun. Hindi pa tayo nagsasama. Sabihin mo pa rin kung ano yun. Kailangan niya kasi ng pera noon dahil o-opera ng anak niya. Nagkataon na bago sahod ako noon. Kaya binigay ko na muna sa kanya. Ginawa mo yun kahit wala nang natira sa'yo? Sabi ko nga sa'yo, naranasan ko din na walang-wala. Kaya hindi ko matiis yung mga nangangailangan. Kaya pala, lahat sila tuwang-tuwa na makita ka. Siguro, kung tatakbo ka sa susunod na eleksyon bilang kapitan, panalo ka na. Hindi na kailangan. Nagagawa ko namang tumulong kahit hindi ako tumakbo bilang kapitan. Mas marami ka kasing matutulungan kapag may posisyon ka. Siguradong maraming susuporta sa'yo. Nako, kahit na kailan hindi yan pumasok sa isip ko. Tsaka, sakit lang yan ng ulo. Sa bagay nga, lagi nang problemado si Kapitan Balita ako nga, hindi natatakbo sa susunod. Magpapahinga na daw. Hindi kasi biro ang tumanggap ng malaking responsibilidad. Kailangan handa ka rin sa puso, sa salita at sa gawa. Totoo naman ang huli mong sinabi Napansin mo ba kanina? Ang saya ng anak natin, anak mo pala. Kanina ko lang siya nakita na ganun kasaya.
Ayos lang naman kung anak nang itatawag mo kay Sanika. Para ka naman kasing tatay niya kaysa sa tunay niyang ama eh. Ayoko namang agawan ng papel si Victor. Malaking respeto ko sa niya bilang lalaki. Ayos na sa akin yung pangalawang amang turing sa akin ni Sanika. Sana talaga, ikaw na lang ang tunay na ama ng anak ko. Kung nasa tamang pag-iisip lang sana si Sanika, malamang ikaw ang pipiliin niyang maging ama. Teka, nasan nga pala yung anak mo si Sanika? Nagpaalam na pupunta muna sa kapitbahay. Ipapakita lang daw ang bago niyang laruan sa mga kalaro. Kapag kasi kami lang nandito, hindi ko siya pinalalabas ng bahay. Minsan kasi nahuli ko may nambubuli sa kanyang mga bata. Iniiwasan ko kasi na mapaaway sa ibang mga magulang eh. Binilinan ko naman siyang dyan lang siya sa kapitbahay natin. Mababait naman ang mga bata dyan. Ganun pala eh. Solo natin tong bahay. Ano naman yung ngiti mong yan, ha? Parang meron ka na naman binabala ka. Samantalahin na natin habang wala si Sanika. Ikaw talaga? Kinabukasan dating gawin na naman. Balik ako sa trabaho ko at naiwan na naman sa bahay ang anak ko at si Rolyo. Isang hapon dumating ang dati kong biyanan para dalawin ang anak ko. Naabutan niya sa sala si Sanika na nakasuot ng maiksing puting short at sandong hapit na hapit sa katawan. Lola! Buti po dumating po kayo. Papasalubong ko po. Ito apo ang pasalubong ko sa iyo. Teka, bakit ganyan ang suot mo? Kita na halos ang kuyukot mo ah. Sabi po, tito, ito suot ko. Ano ka mo? Sabi ng tito mo yan ang isuot mo? Opo. Nasaan ngayon ang tito Rolyo mo? Naliligo siya sa banyo. Halika, magtapat ka nga sa akin na po. Kapag ba kayo lang ang nandito ng tito Rolyo mo may ginagawa siyang kahalayan sa'yo. Tulad po ng ano, Lola? Halimbawa, hinahawakan ka ba niya rito sa maselang bahagi ng katawan mo? Hindi po, Lola. Hindi po niya ako hawak dyan. Talaga? Talaga, apo? Nagsasabi ka ba ng totoo kay Lola? Opo, Lola. Mabait sa akin si Tito Rolyo. Lagi niya akong pinaglulutuan ng pagkain. Tapos, naglalaro kami ng bahay-bahayan. Paano ang laro ninyong bahay-bahayan? Ano po? Sanika? Sinong kausap mo? Aling Armida? Bakit nakatapis ka lang ng tuwalya? Naligo po kasi ako kaya ako nakatapis. Kanina pa po ba kayo? Hindi naman. Talaga bang humaharap ka ng ganyan sa apo ko? Ano naman po ang masama? Wala namang mali siyang apo niyo Kahit na, dalaga na ang apo ko. At ano itong sinasabi ni Sanika na ikaw ang may gusto na ganitong suotin niya? Siya pong namimili ng isusuot niya, hindi ako. Pagbihis ka, apo. Isasama kita ngayon din. Hindi niyo po pwedeng basta na lang isama si Sanika. Sa ayaw at sa gusto mo, isasama ko ang apo ko. Hintayin niyo na lang po si Narda. Parating na rin yun. Hindi na kailangan. Wala namang pakialam ang babaeng yun sa anak niya. Ano po bang ikinagagalit niyo, ha? May gana ka pa talagang magtanong? Gusto ko lang ilayo ang apo ko sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo. Wala na akong tiwala sa'yo. Huwag niyo po akong pag-isipan na masama. Parang anak ko na po si Sanika. Kahit ano pang sabihin mo, buo na ang desisyon kong isama si Sanika. Aalis na po ba tayo, Lola? Oo, apo. Yan lang ba ang gamit mo? Opo. Aling Armida, nakikiusap po ako sa inyo. Halika na, apo.
Walang nagawa si Rolyo kundi sundan na lang ng tanaw ang maglola. Hindi naman siya makasunod dahil nakatapis lang siya. Pag-uwi ko, umakyat agad ang dugo ko sa ulo. Nang malaman ko ang pagkuha ng biyanan ko sa anak ko, agad kami nagtungo sa kabilang barangay kung saan nakatira ang matanda para bawiin si Sanika. Ano pong karapatan ninyo na kunin ang anak ko sa bahay? Gusto ko lang namang ilayo sa kapahamakan ng apo ko. Mas lalo po ninyong pinapahamak ang anak ko. Hindi niyo po alam kung paano siya aalagaan. Special child si Sanika. Kami lang ni Rolyo ang nakakaalam sa ugali niya. Puro ka na lang, Rolyo. Nabubulag ka sa maling pagmamahal mo sa kanya. Huwag na po kayong mangialam sa akin dahil kung hindi, irereklamo ko kayo. Bakit hindi ako mangingialam? Kapakanan ng apo ko ang iniisip ko. Uulitin ko po, mabait si Rolyo. Hindi niya magagawa kay Sanika ang iniisip ninyo. Binibigyan niyo lang kasi ng mali siya ang nakikita ninyo eh. Sige nga, meron po bang sinusumbong ang anak ko sa inyo? Wala, pero... Kita niyo na? Eh wala naman pala eh. Hindi mo pwedeng baliwalain ang masamang kutob ko sa lalaking yan. Makinig ka naman sa akin. Ayoko. Hindi ko alam kung ano ang intensyon ninyo, pero patahimikin niyo na kami. Wag na kayong pupunta sa bahay namin. Hey, mama. Huwag niya po awayin si Lola. Tama na po. Ay, kunin mo na ang gamit mo, uuwi niya tayo. Dito lang po ako kay Lola. Sige na, Mama. Gusto ko po makasama si Lola eh. Hindi pwede. Baka mamaya kung ano-ano pang sabihin sa'yo ng lola mo. Hayaan mo muna dito ang apo ko. Kahit ilang araw lang. Hindi nga pwede. Huwag na kayong mangialam pa sa amin. Baka hindi ko kayo matansye. Kahit kailan talaga hindi mo na ako ginalang. Bakit kita gagalangin? Eh hinahadlangan mong kaligayahan ko. Kung yan ang tingin mo, iwan mo ang apo ko para malaya na kayo ng kinakasama mo. Akin ang anak ko. Hindi mo siya makukuha sa akin. Baka naman kasi nangihinayang ka sa perang ibinibigay ng anak ko kay Sanika. Kaya ayaw mo siyang ipaubaya sa akin. Alin, ang kakarampot na binibigay ng anak nyo? Kung gusto ninyo, inyo na yon. Mukhang kayo ang may interest dun eh. Tama na po. Dito lang ako kay Lola. Sumama ka sa akin. Lola! Huwag mo namang kalad ka rin ng bata, Darda. Kakalad ka rin ko talaga siya kapag hindi siya maayos sa sumama sa akin. Lola! Lola! Sige na, apo. Sumama ka na lang para hindi ka na masaktan. Hanggang makauwi kami, hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Sanika. Kahit pinapatahan na siya ni Rolyo, lalo lang lumakas ang pagpalahaw niya. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Kanina ka pa umiiyak. Naririnig din na ako sa'yo. Huwag mo namang sigawan ng bata. Lalo lang matatakot sa'yo eh. Ngawa kasi ng ngawa. Dahil pang kinakatay na baka eh. Ikaw na lang magpasensya. Eh alam mo namang may diferensya eh. Buwisit talaga matandang yun. Bumalik-balik pa kasi. Sana doon na lang siya sa probinsya nila. Huwag mo po sasabihan, buwisit Lola ko. Masama yun, pagka. Tatamaan ka na sa akin eh. Huwag mo naman saktan ang anak mo. Kapag inulit mo pa yan, magkakagalit tayo. Sinasabi ko sa'yo. Sige, kampihan mo siya. Kaya lumalaki ulo niyan eh. Lagi mo kinakampihan.
Sanika, pwede doon ka muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ni mama mo, ha? Opo. Alam kong pagod ka lang kaya mainit ang ulo mo. Mamaya, mamasahin kita. Pasensya na kung napagtaasan kita ng boses. Pagod na kasi ako sa trabaho tapos yun pang daratnan ko. Ayoko sanang ibigay si Sanika sa lola niya kanina eh. Kaso wala naman akong karapatan. Tsaka, ang sakit ng mga binitiwang salita ng binan mo. Nanlilituloy ako sa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakapunta dito kahit kailan. Binantaan ko siya na irereklamo kapag nanggulo pa sa atin. Nalulungkot ako na malalayo sa kanya si Sanika. Pero sa tingin ko tama lang ang ginawa mo. Para matahimik na rin tayo. Hindi mo kailangang malungkot kung hindi na sila magkikitang maglola. Makakalimutan din siya ni Sanika. Alam ko gutom na kayo mag-ina. Kanina nagluto na ako para pagdating nyo, kakain na lang tayo. Wala akong ganang kumain. Parang gusto ko nalang matulog. Hindi pwede. Kailangan mong kumain. Maghahain na ako. Tatawagin ko na rin si Sanika. Dahil na rin sa kaabalahan ko sa trabaho sa palengke, tuluyan ko nang ipinaubaya kay Rolyo ang pag-aasikaso sa anak ko. Wala akong kamalay-malay na yun na pala ang umpisa ng kalbaryo ni Sanika. Sanika? Sanika, buksan mo tong pinto. Bakit ang tagal mo dyan sa loob ng banyo? Opo, Tito. Naligo ka pala, kaya ang tagal mo. Opo, Tito. Yan ang gusto ko lagi sa'yo eh. Laging mabango at handa sa laban. Ano pong ginagawa nyo? Inaamoy ko lang ang buhok mo. Amoy rosas. Wag po, Tito. Bad yan. Di ba gusto mo ng bagong laruan? Bibilang kita. Madami na po ako laruan. Gusto mo ba ng jumbo hotdog? Bibilang kita sa tindahan. Ayaw po. Oh, huwag kang umiyak. Patay, parating na si Narda. Pumasok ka na sa kwarto mo. Mama ako! Sinabi nang pumasok ka sa kwarto mo eh. Kundi, sige na. Oh, Rolyo, ang bilis mo naman buksan ng pinto. Alam ko kasi na parating ka na eh. Natanong ko din sa labas ng bintana. Ah, ganun ba? Si Sanika? Nasa kwarto niya. Kanina pa may toyo eh. Bakit ang aga mo palang umuwi? Kanina kasi bigla akong nahilo. Sobrang init kasi. Kaya sabi ni Aling Lourdes, mag-half day na lang daw ako. Ayos ka na ba ngayon? Okay na ako. Sigurado ka? Wala ka nang ibang nararamdaman? Pumunta kaya tayo sa doktor ngayon? Wala na. Yun lang naman. Huwag ka na mag-alala. Natatawa ka pa eh. May sakit ka na nga. Wala naman akong sakit eh. Nahilo lang talaga ako sa init ng panahon. Grabe ka kasi mag-alala. Magpahinga ka na muna. Ibibili kita ng merienda sa may labasan. Wag na. Busog pa naman ako eh. Bibilahan ko rin kasi ng inihaw na hotdog yung anak mo. Yung kasi ang gusto niya eh. Masyado mong sinusunod ng bisyo ng batang yon. Baka mamaya mamihasa. Hayaan mo na. Yun lang naman ang hilig niya ang kumain. Sige, bahala ka. Inaalala ko lang kasi, dahil sa pagsunod mo sa gusto niya baka minsan mo lang na hindi mapagbigyan sa susunod magalit sa'yo. Mabait naman yan si Sanika. Hindi mangyayaring iniisip mo. Kilala ko ang anak ko. Subukan mo lang talagang hindi mapagbigyan, magwawala yan. Mamimiss ko rin kasi ang ginagawa kong pag-aasikaso sa kanya. Pati na rin siyempre sa'yo. Ha? Bakit? Aalis ka ba? Hindi naman. Magtatrabaho na kasi ako sa susunod na linggo eh. Nahiya na kasi ako na lagi na lang ako dito sa bahay. Saan ka naman magtatrabaho? Pinasok ako ng kapitbahay natin bilang kargador sa bigasan. Okay na yun kaysa tambay lang. Kaya mo ba ang ganong trabaho? Aba, hindi biro ang magbuhat ng mga sako ng bigas. Kakayanin siyempre.
Basta para sa inyo ni Sanika. Napaka-responsable mo talaga. Wala na akong masabi. Dahil sa 1 linggo na ang trabaho ni Rolyo, nagpaalam na ako kay Aling Lourdes, yung may-ari ng pwesto sa palengke. Para malaki naman ang huling sahod ko, nag-overtime ako sa trabaho. Kaya naman gabi na ako nakakauwi kumpara nung mga nakaraang araw. Hindi ko napansin ang pagbabago sa ikinikilos ng anak ko. Sanika, bakit gutay-gutay na tong laruan mo? Ginupit mo ba to? Opo, ma. Bakit mo naman yan ginawa? Ang mahal kaya ng bili ni Tito Rolyo mo dito. Sa mall pa niya to binili. Ayaw ko na po ng manika. Kung ayaw mo na pala, di sana tinabi mo na lang. Kahit kailan ka talagang bata ka. Ma. Ano? Iyak-iyak ka ngayon? Wala ka talagang pagpapahalaga sa binibigay sa ng tito mo eh. Hindi mo ba alam ha? Nung bata ako kahit kailan, hindi ko naranasan magkaroon ng laruan. Tapos ikaw, sisirain mo lang? Ayoko nga kasi yan! Ayoko! Bastos kang bata ka ha? Sino ka para sigawan ako ha? Narda, bakit mo sinapalang anak mo? Bad ka, ma! Bad ka! Talagang kinagalit mo ako ng husto ha? Tama na. Ano ba kasing kinagagalit mo? Bastos yung batang yan eh! Sinigawan mo naman ako? Pinagsasabihan ko lang naman kung bakit nagilupit-gupit tong manikang binili mo. Alam mo naman na kulang sa pag-iisip eh. Sana pagpasensyahan mo na lang. Manika lang naman yan eh. Kita mo na kung paano ka ipagtanggol ang Tito Rolyo mo, ha? Kaya siguro nagiging sutil ka eh. Kasi lagi kanyang pinagtatanggol. Ayoko sa'yo! Bad kaya! Bumalik ka ditong bata ka! Nanggigigil talaga ako sa'yo eh! Gusto mong paduguin ko yung bibig mo, ha? Tama na. Nakakaya sa mga kapitbahay oh. Ang lakas ng boses mo. Narinig mo naman ang sinabi, di ba? Pati ikaw, bad daw! Bata lang yan. Hindi kailangan patulan. Anong bata? 20 anyos na yan. Hindi na bata yon. Oo nga. Kaya lang ang pag-iisip naman niya ay parang 6 na taon lang. Ganun na rin yun. Ganun din ba ang inaasal niya sa'yo? Kapag kayong dalawa lang ang nasa bahay? Kapag may sumpong gaya niyan, hindi ko na naman pinapansin. Kailangan kasi naman ganyan mahaba ang pasensya. Hindi na lang ako umimik sa sinabi ni Rolyo. Napansin ko rin ng mga sumunod na araw palagi lang tahimik at minsan tulala si Sanika. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Rolyo na wag nang pansinin. Hindi ka lang kasi sanay na nandito ka lang sa bahay. At kayo lang ang magkasama ni Sanika. Siguro nga. Pati nga mga kapitbahay natin eh. Napapansin ang pagbabago kay Sanika. Ano naman ang napapansin nilang pagbabago sa anak mo? Yun nga, tahimik lang daw at minsan daw, inaaway na yung mga kalaro. Hindi kaya nakakaranas na naman ng pambubuli sa ibang bata ang anak mo? Sa kapitbahay lang naman siya pumupunta eh. Tapos nga, mula nung nang-away siya, pinagbawalan na siyang papuntahin doon. Baka daw kasi makasakit. Sa day off ko, ipasyal natin. Baka kasi nainip lang siya dito sa bahay. Kasi kami nung magkasama, minsan ipinapasyal ko siya kahit sa plaza lang. Umalis pala kayo nun. Bakit hindi mo binabanggit sa akin? Nakakalimutan ko kasi. At saka sandali lang naman yun eh. Pinakamatagal na yung 1 oras. Ngayon alam ko na kung bakit nagkakaganyan ng batang yan. Ayaw niya sa akin dahil lagi lang kaming nandito sa loob ng bahay. Kaya nga ipapasyal natin siya para mawala ang sumpong. Ay, baka hindi yan matuloy. Bakit naman? Tumawag kasi sa akin si Victor. Nagsabi na kung pwede niyang kunin muna si Sanika. Akala ko ba na destino yun sa malayo? Nasa bakasyon daw siya.
1 linggo lang daw tapos ibabalik na niya dito sa Sanika. Aalis din kasi siya eh. Paano kung magkita sila ng lola niya? Hindi yun maiiwasan. Doon nakatira si Victor sa nanay niya kapag wala siyang trabaho eh. Inaalala ko lang kasi na baka hindi na ibalik sa atin si Sanika. Malinaw naman ang usapan namin ni Victor. Kapag hindi niya binalik ang anak ko, ipababarangay ko silang mag-ina. Bakit kasi kailangan mong pumayag? Bakit hindi? Tatay pa rin siya ng anak namin. Nagsusustento naman siya. Tsaka gusto ko rin kasi makapahinga sa pagbabantay sa anak niya. Aba, hindi kaya biro. Para na rin maranasan niya. Wala ka talagang tiyaga sa pagbabantay sa anak mo. Hindi naman sa walang tiyaga. Napapagod din kasi ako eh. Ilang araw ka pa nga lang nagbabantay eh. Napapagod ka na kagad. Siguro, mas gusto ko magtrabaho kaysa magbantay kay Sanika. Naiisip kong pabalikin si Ana para makapagtrabaho ulit ako. Buti kung pumayag yun. Gasino lang bang binabayad mo sa kanya sa isang araw? 50 pesos lang. Libre naman siya sa pagkain eh. Hindi na siya lugi doon, no? Oo nga. Kaya lang ang balita ko eh, may trabaho na siya ngayon at malaki ang sahod. Ganun ba? Hindi ko kasi alam na may trabaho na pala siya. Ikaw pa rin ang bahala kung gusto mo ulit magtrabaho. Sapat naman ang sahod ni Rolyo para sa amin. Kaya lang hindi talaga ako sanay na nasa bahay lang. Gumaganda lang ang mood ko kapag sahod na ni Rolyo. At lumalabas ako para mamili. Huwag kang magsusumbong kahit kanino, ha? Lalo na kapag sinundo ka ng papa mo. Kung hindi, papatayin ko ang mama mo. Pati lola mo. Pwede na. Mamamahal ko po sila. Kaya nga huwag kang maingay. Huwag kang magsasalita sa ginagawa nating laro. Opo. Tumigil ka sa kakayak mo. Ayusin mo ang sarili mo. Darating na mama mo. Bilisan mo na. At lumabas ka na rito sa kwarto. Rolyo, nandito na ako. Narda, nandiyan ka na pala. Bakit ang aga mo namang umuwi galing palengke? Hindi kasi ganun kadami ang tao kaya hindi seksikan. Anong ginawa mo sa kwarto ni Sanika? Ay, tinitignan ko lang kung gising ng anak mo. Hindi pa kumakain ng almusal eh. Tanghali na. Naku, hayaan mo siya. Masyado mo kasing binibaby eh. Mukhang nagsiselos ka. Hindi ah. Bakit naman ako magsiselos? Ikaw talaga? Pareho ko kayong baby ng anak mo. Nalulungkot lang nga ako eh dahil kukunin na siya ng tatay niya bukas. Ilang araw lang naman yun. Uuwi din sa atin si Sanika. Bagay. Sino ba naman ako para tumutol? Hindi naman ako ang ama. Kahit hindi ikaw ang ama ni Sanika, mas nagpakatatay ka naman sa kanya kaysa kay Victor. Hindi lang ako nakasaksi kung paano mo tratuhin na mabuti ang anak ko. Wala na ngang bukang bibig ang mga taga rito kundi puro kabutihan mo at kung gaano ka kagaling makasama. Siyempre naman, kailangan yun para walang kaaway. Mas tahimik ang buhay kapag lahat ay kaibigan mo. Aayusin ko lang itong mga pinamili ko ha. Pinilhan mo ba ng jumbo hotdog ang anak mo? Yung kasi ang gusto niya eh. Oo, 1 kilo na ang binili ko. Ba't ba hindi pa lumalabas ang batang yun? Sabi ko nga kanina lumabas na eh. Sumagot naman. Baka alam niya na dumating na ako, kaya ayaw niya nang lumabas. Pagdating sa akin, grabe mag-inerte ang batang yan. Kanino kaya nagmana? Hoy, hindi ako ganyan ha. Mana nga sa'yo, ganyan ka minsan eh. Ano nga palang ulam na binili mo? Manok at isda. Magtitinola ako mamaya eh. Kung na lang magluluto, pahinga ka na muna. Sigurado ka? Dapat nagpapahinga ka ngayon dahil bukas may trabaho ka na naman. Gusto ko kapag wala akong pasok, pagsisilbihan ko kayo mag-ina. Kayo yata mga reyna ng buhay ko. Ang sweet talaga ng mahal ko. Ma? Ay! Sanika!
Bakit ba ang hilig mong basta nalang sumusulpot, ha? Oh, bakit magaya mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi po. Siguro nasobrahan ka ng tulog kaya namamagaya mga mata mo. Kakain ka na ba? Opo, gutom na po ako. Gutom ka na pala, ayaw mo pang bumangon. Oh, maupo ka na dito. Opo, Ma. Oo nga pala, nagpalit ka na ba ng sapin sa higaan mo? Hindi pa po. Hindi ko po kasi alam magpalit. Ang baho ng higaan mo? Ikaw lang naman ang nahihiga doon ah. Bakit ganun ang amoy? Ako na lang bahala maglinis ng kwarto ng anak mo. Ako naman lagi nagpapalit ng sapin ng kama niya eh. Kahit sana kasi may diferensya siya, dapat marunong pa rin siya sa mga gawaing bahay. Matututunan din niya yun balang araw. Huwag kang mainip. Turuan mo na lang. Maiwan ko muna kayo ha. Aayusin ko lang yung kwarto niya. Iwan mo na lang pala yung mga rekado dyan. Ako lang bahala magluto. Kita mo kung gaano kabait sa atin ang Tito Rolyo mo. Tapos, nag-iinarte ka pa sa kanya minsan? Hindi po siya mabait. Bad siya. Anong ibig mong sabihin, ha? Wala po, Mama. Siguro may hinihingi ka lang sa kanya na hindi niya pinagbigyan kaya bad na siya sa'yo, ano? Iniwan ko na lang muna si Sanika sa kusina habang kumakain. Naalala ko kasing kailangan ko pang ayusin ng gamit na dadalhin niya. Maaga raw kasi siyang susunduin ng ama. Kinabukasan dumating si Victor nung nakapasok na si Rolyo sa trabaho. Pagkatapos ng bilin ko, tahimik nang sumama si Sanika sa ama. Makalipas ang 3 araw, hindi ko inaasahang biglang susulpot na naman ang dati kong biyanan sa bahay. Ano na naman po ba ang ginagawa niyo dito? Nasaan ang kinakasama mo? Nagpapahinga po siya. Kararating lang niya kasi galing sa trabaho. Ilabas mo ang lalaking yon! Magtutuos kami! Ano na naman bang problema niyo, ha? Umami na sa akin si Sanika sa ginawa ng hayop na lalaking yan! Ano po bang kasinungalingan ang sinabi sa inyo ni Sanika? Kasinungalingan agad? Hindi mo pa nga naririnig? Sigurado naman po ako na gumagawa lang ng kasinungalingan ng apo ninyo. O di kaya kayo mismo dahil galit kayo kay Rolyo. Mula nang kunin ni Victor ang anak ninyo, hindi na siya nagsasalita. Lagi na lang siyang tulala tuwing lalapit si Victor sa kanya. Takot na takot siya at parang diring-dire. Nag-iinarte lang ang babaeng yun. Kahit naman dito sa bahay, ganyan na siya eh. Alam mo na pala na may kinikilos na ang anak mo. Hindi mo lang pinagtuunan ng pansin. Anong klase kang ina? Nag-iinarte lang nga po ang apo ninyo. Ganon kasi siya kapag hindi na ibibigay ang gusto. Nag-iinarte pa ba ang tawag sa pangmumolestya ng kinakasama mo? Ano ka mo? Minomolestya ni Rolyo ang anak ko? Oo, Narda. Tapos ikaw na ina, wala man lang ginagawa. Hindi yan totoo. Gawa-gawa mo lang yan eh. Baka naman sinusulsulan mo lang ang anak ko para gawa ng kwento si Rolyo. Anong klaseng ina ka ba, ha? Sumbong ng anak mo, ayaw mong paniwalaan. Ilabas mo ang lalaki na yan. Kami ang magtutuos. Tumigil na nga kayo sa pang-ieskandalo nyo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay namin, oh. Yung sasabihin pa talaga ng mga kapitbahay mo ang iniisip mo, kaysa sa kapakanan ng sarili mong anak. Mabuti pa po, iuwi nyo na dito si Sanika. Kakausapin ko siya. Sa tingin mo, ipagkakatiwala ko pa sa'yo ang apo ko? Dito nga mismo sa bahay na to napahamak ang apo ko. Lola niya lang kayo. Ako pa rin ang ina ni Sanika. Ako pa rin ang masusunod. Tingnan natin. Kakasuhan ko kayo ng kinakasama mo. Hindi ako papayag na hindi pagbayaran ng lalaki mong ginawa niya sa apo ko. Hindi ako natatakot. Walang ginagawang masama si Rolyo. Sino ba yung kaaway mo? Nagising ako sa lakas.
Aling Armida? Kayo po pala. Walang yakang lalaki ka! Animal ka! Paano mo to nagawa sa apo ko? Ano po? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Tama na po! Huwag niyo saktan si Rolyo! Kapag hindi kayo tumigil, tatawag ako ng tao para ipakalagkad kayo! Sige, gawin mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Wala kang kwentang ina! Ang lalaking yan pa ang mas kinakampihan mo kaysa sa anak mo! Ano bang pinagsasabi ng biyanan mo? Bigla na lang mananakit. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, lalaki! Alam ko na ang ginawa mo sa apo ko! Umamin na si Sanika! Matagal mo na siyang pinagsasamantalahan! Aling Armida, hindi ko po magagawang binibintang nyo. Parang anak ko na po si Sanika. Sinungaling! Ang apo ko pa talaga ang pinalalabas ninyong sinungaling! Sasampahan kita ng kaso! Titiyakin ko mabubulok ka sa kulungan! Kakasuhan ko din po kayo! Magharap po tayo sa barangay! Hindi ako papayag na basta na lang kayo pupunta dito at aakusahan si Rolyo. Mabuti pa po umalis na kayo, Aling Armida. Patutunayan ko sa inyo na mali kayo ng bintang sa akin. Ha! Huwag ka magbait-baitan! Hindi mo mabibilog ang ulo ko katulad ni Narda at ng iba. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na ang pagkatao mo. Hindi ba kayo aalis? Talagang inuubos ninyo ang pasensya ko? Tatawag na ako! Oo, aalis na ako. Pero hindi pa to ang huli nating paghaharap-harap. Mabuti na lang umalis na siya. Tahimik ka dyan. Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa binibintang nila sa akin. Siyempre hindi. Iniisip ko lang kasi na sana pala, hindi ko nalang pinayagan si Victor na kunin ang anak niya. Nagka-problema patuloy tayo. Lalabas din ang totoo. Huwag ka mag-alala. Alam mo na hindi ko yun magagawa kay Sanika. Makaraan lang ang ilang araw nakatanggap kami ng imbitasyon mula sa barangay. Pagdating nga doon, nandun na ang anak kong si Sanika at ang kanyang lola. Siguro naman alam nyo na kung bakit kayo naimbitahan sa araw na ito. Mawalang galang lang po, Kapitan. Itatanong ko lang sana kung bakit wala si Victor. Hindi ba dapat nandito rin siya ngayon? Sinabi ko na kay Kapitan kung bakit hindi makakapunta ang anak ko. Kinailangan na niyang bumalik sa trabaho. Ang sabihin ninyo, hindi talaga siya maaasahan sa ganitong bagay. Ano ba ang kaibahan namin ng anak ko? Iisa lang naman ang pinaglalaban namin. Baka po nakakalimutan ninyo na nasa harapan niyo ako. Kapitan, kayo mismo makakapagpatunay na mabuting tao si Rolyo. Hindi niya magagawa ang binibintang nila maglola. Kulang sa pag-iisip ang apo ko pero hindi siya sinungaling. Matagal na siyang pinagsasamantalahan ng lalaking yan. Dahil na rin sa panakot niyang papatayin ng apo ko, ako at ang kanyang ina, hindi siya makapagsumbong. Aling Armida, kahit ilang buwan pa lang po kami nagsasama ni Narda, itinuring ko na pong parang anak si Sanika. Hindi ko po magagawang pagsamantalahan ng kanyang pagka-inosente. Napakagaling mo talagang umarte na mabait, pero hindi mo ako maloloko. Alam sa lugar namin kung gaano kabait si Rolyo. Kilala rin nila ang ugali ni Sanika. Katunayan nga niyan, sinasaktan niya ang mga kalaro niya. May pagkabayolente yung apo ninyo eh. Hindi totoo yan! Kung nagbago man siya dahil yun sa ginagawa ng lalaking yan! Kahit magtanong-tanong pa kayo, marami magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Apo, magsalita ka. Sabihin mo kung anong ginagawa sa'yo ng lalaking yan. Natatakot po ako, Lola. Huwag kang matakot, Apo. Nandito lang si Lola. Ipagtatanggol kita. Talaga po, Lola? Oo, Apo. Sige na. Sabihin mo na ang ginawa sa'yo ni Rolyo. Sabi niya, papatayin niya, Mama. Ikaw at ako kapag susumbong at sasalita ako.
Hindi niya yung magagawa. Sige, sabihin mo kay Kapitan na nangyari. Kapag naliligo ako, sabay kami. Tapos, lagi ako halikan dito. Tapos, Lola, Apo ko, kawawa ka naman. Huwag niyo sanang daanin sa paawang reklamo niyong maglola. Dahil sa kasinungalingan ninyo, may sisirain kayong buhay. Ang nag-iisang nasira ang buhay dito ay ang apo ko. Mas kilala ko si Sanika kaysa sa inyo. Ako na nagluwal at nagpalaki sa kanya. Kaya alam ko kung nagsisinungaling siya. May diferensya ang anak ko. Kaya niya ginagawa yan. Ikaw naman, lalo pang inuudyukan dahil sa galit mo sa amin. Hindi ko sinusulsulan ng apo ko. Bakit mahirap kang paniwalaan siya? Dahil ba sa diferensya niya? Narda, huwag mo lang laging sinasabing diferensya ng bata. Kahit na totoo pa yan, may damdamin din siya. Pagkatapos ng ginawa nila sa'yo, inaalala mo pa talagang damdamin ni Sanika? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na anak na rin ang turing ko kay Sanika? Huwag ka nang magsalita ng hindi maganda sa bata. Nakikiusap ako. Pinahanga mo ko, Rolyo. Kahit kailan talaga. Alam kong mabuti ka. Kapitan, bakit parang mas kinakampihan ninyo ang taong ito? Ang apo ko ang naagrabyado dito. Aling Armida, wala po kayong ebidensya sa binibintang ng apo nyo. Kilala po ng mga taga rito si Rolyo. Kapitan, rape ang kaso ng apo ko. Hindi naman kailangan ng testigo at ebidensya. Sapat na ang testimonya ng apo ko na pinagsamantalahan siya ng lalaking yan. Hindi ko po kayo pipigilan na magsampa ng kaso sa pulisya. Pero sana po, pag-isipan niyong maigi. Kapag po kasi itinuloy niyo yan, hindi niyo na po may babalik ang masisira niyong buhay dahil sa maling sumbong ng apo niyo. Isang malaking pagkakamali ang lumapit sa iyo, Kapitan. Akala ko pa naman mabuti kang tao at walang kinikilingan. Aling Armida, sana wag mong pagsisihan ang pagkampi mo sa maling tao. At ikaw, Narda, pinatutunayan mo lang na wala kang kwentang ina. Tama lang na iwan ka ng anak ko. Mula ngayon, hindi mo na makikita ang anak mo. Halika na, apo. Umalis na tayo rito. Sana malinawan din ang maglola. Hindi maganda sa isang pamilya mag-away-away. Yun din po ang dasal ko, Kapitan. Kung sakali man pong ituloy nilang pagsampa ng kaso sa akin, haharapin ko po sila. Hindi man lang kita kinakitaan ng galit kanina. Mas nagagalit pa si Narda. Hindi ko po kailangang sabay ng galit ni Aling Armida. Lalo lang kasi hindi magkakaintindihan. Ipinagtatanggol pa nga po niyang anak ko eh. Ewan ko ba sa lalaking ito? Anak mo pa rin si Sanika. Sana'y balang araw mapatawad mo pa rin siya. Nagagalit lang naman ako sa kanya dahil sa nagpapasulsul siya sa lola niya. Siguradong hindi na siya isasauli ng lola niya. Mas mabuti na nga rin na dun muna siya sa lola niya. Baka kasi kung ano pa ang gawin niya sa'yo eh kapag nanatili siya sa poder natin. Paano, Kapitan? Aalis na kami. Salamat po. Nang makauwi kami kahit papano nabunutan na rin kami ng tinik ni Rolyo. Nakakuha din kami ng simpatya sa mga tao at suporta. Kinabukasan pinuntahan na naman kami ng dati kong biyanan. Sa pagkakataong yun, blanko lang ang ekspresyon niya. Hindi rin pagalit ang tono niya. Nandito ako para kunin ang mga gamit ni Sanika. Papasukin mo siya, Narda. Hayaan mo nang kunin niya ang mga gamit ni Sanika. Sige, pasok po kayo. Ayun ang kwarto ni Sanika. Salamat. Hindi rin ako magtatagal. Papasok na ako sa kwarto. Sige lang po. Mukhang kalmado lang siya. Hindi katulad ng dati. Oo nga, pero kapag ganyan siya, mas kinakabahan ako. Bakit naman? Naalala ko lang bigla kasi ang sinabi sa akin ni Victor noon eh. Mas gusto daw niya nagbubunga nga ang nanay niya kesa ganyan na kalmado lang. Ano kaya ang dahilan? Hindi niya sinabi.
Para yatang natatagalan ng biyanan mo sa loob ng kwarto ni Sanika. Pupuntahan ko lang siya. Baka nahihirapan sa paghahanap ng damit ng apo niya. Nay, tapos na po ba kayo sa pag-iimpake ng gamit ni Sanika? Oo. Nay, kumusta na po si Sanika? Wala pa ring pagbabago. Tulala at minsan umiiyak na lang basta. Madalas din siya managinip ng masama. Nay, huwag niyo naman po sanang panindigan ng kasinungalingan ni Sanika. Kailan ka kaya matatauhan, Narda? Ang anak hindi mapapalitan. Pero ang asawa kahit ilan pa ang ipalit mo, maaari. Hindi naman po yun ang issue dito kundi yung ginagawang pagsisinungaling ni Sanika. Malaking eskandalong ginawa niya. Kahit marami pong naniniwala na walang kasalanan si Rolyo, meron pa rin naman ang naniniwala kay Sanika. Bahala ka na nga. Sana lang huwag mong pagsisihan na ipinagpalit mo ang anak mo sa lalaking yan. Wala po akong pagsisisihan dahil alam ko po nasa tama ako. Sige, kailangan ko nang umalis. Baka hinahanap na ako ni Sanika. Mabuti naman umalis na siya. Oh, bakit? Bigla ko kasing namiss si Sanika Para kasing hindi na katulad ng dati ang bahay na ito. Pwede naman natin siyang sunduin kung gusto mo Kaya lang, iniisip ko rin ang sasabihin sa'yo ng mga tao. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Kaya sabihin mo lang sa akin kung gusto mong puntahan natin si Sanika. Samantala sa bahay ng dati kong biyanan, naghihintay lang siyang kumalat ang dilim para maisagawa ang maitim na balak. Nagtataka naman na nilapitan siya ni Sanika. Lola? Bakit tulala ikaw dyan? Ano po tinitingnan nyo sa labas ng bintana? Hinihintay ko na dumilim. Halika, tabihan mo ako rito. Sabay na natin hintayin ang paglubog ng araw. Sige po, Lola. Siya nga pala, Apo. Nandyan na ang mga damit mo. Kasama po yung paborito kong pantulog? Oo, Apo. Yun ang una kong hinanap sa cabinet mo. Pwede ko po tingnan? Oo naman. Dalhin mo rito at tutulungan na kitang ilabas ang mga damit. Lola? Hindi na po ako babalik kay mama ko. Gusto mo bang bumalik sa kanya? Ayaw! Galit ako kay Tito Rolyo. Bad siya! Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi na kita ibabalik sa kanila. Higit pa sa dinanas mo ang ipaparanas ko sa amain mo. Lola, bakit po mayroon brief dito sa bag ko? Yan ba, Iha? Ibigay mo sa akin yan. Gagamitin ko yan sa gagawin ko. Ano po gagawin nyo? Basta, Apo. Kung gusto mo panoorin mo ang gagawin ko. Mamaya na natin isasagawa ang orasyon. Maglalaro po ba tayo, Lola? Oo, Apo. Maglalaro tayo. Sige, Lola! Gusto ko yan! Hintayin lang natin na gumabi, ha? Opo! Maglalaro kami ni Lola! Teka, may kumakatok. Sino kaya yun? Kasi Papa na! Hindi pa naman ngayon ang dating ng Papa mo. Dito ka lang, ha? Titingnan ko lang kung sino dumating. Sige po, Lola. Dito lang ako. Anong ginagawa niyo rito? Gusto lang naming makita at makausap si Sanika.
Isinama mo pa talaga ang lalaking yan dito. Matinding trauma na ang dinanas ni Sanika sa inyo. Maawa naman kayo. May karapatan pa rin naman po ako sa anak ko. Wala ka ng karapatan. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Nakikiusap po ako, Nay. Huwag mo na rin akong tawaging inay. Hindi na kita'y tinuturing na manugang. Ilabas niyo na lang si Sanika. Ha! Huwag mo akong utusan, lalaki. Isang pagkakamali ang pumunta pa kayo rito. Hindi kami nandito para manggulo. Kahit na ilang minuto lang, payagan niyo na si Narda na makita ang anak niya. Matigas kayo ah. Teka lang. Leche, kumuha ng walis tambo ang biyanan mo. Balak ata tayo hampasin. Hindi pa ba kayo aalis? Nay, huwag po. Bibilang ako ng 3 kapag hindi pa kayo umalis. Ihahampas ko sa inyo ang hawak kong walis. Tingnan ko lang kung hindi humiwalay ang kaluluwa niyo sa katawan niyo. Halika na, Narda. Nababaliw niya yata ang biyanan mo. Umalis na tayo rito. Teka lang. Gusto ko lang makita si Sanika. 1, 2. Oo na, aalis na kami. Aalis din pala eh. Lola? Apo, kanina ka pa dyan. Ngayon lang po. Narinig ko po kasi na tumatawa kayo eh. Bumalik na tayo ulit doon. Bakit po hawak niyo walis natin, Lola? Ipinambugaw ko lang to sa 2 makulit. Kaya po ba kayo tumatawa? Oo, ganun nga. Aba, madilim na pala eh. Mabuti pa ayusin na natin ang altar na gagamitin ko sa pag-oorasyon. Sige po, Lola. Ibigay mo sa akin ang brief. Yan ang ilalagay ko sa harapan ng altar. Lola! Bakit ka sumigaw, iha? Lola, may mga insekto po sa garapon. Huwag kang kabahan, iha. Hindi ka nila sasaktan. Mga kaibigan natin sila. Talaga po, Lola? Oo. Kaya huwag ka na matakot, ha? Paupo ka muna sa tabi at magsasagawa lang ako ng orasyon. Isang Latin na dasal ang paulit-ulit na binigkas ng lola ni Sanika habang nakasindi ang iba't ibang laki at kulay ng kandila. Ibinuhos naman niya ang mga insektong nasa loob ng garapon sa brief na nasa harapan niya. Maging ang isang garapon ng asin. Nakatulugan na ni Sanika ang paghihintay sa kanyang lola na matapos sa kanyang ginagawa. Samantala tumigil naman si Rolyo habang nasa kalagitnaan kami ng mainit na paniniig. Bakit ka huminto? May problema ba? Wala naman. Bukas na lang natin ituloy ito. Sigurado ka? Oo. Teka lang. Pupunta lang ako sa banyo. Sasabay na ako. Iinom din ako ng tubig. Sigurado kang ayos ka lang? Parang namumutla ka kasi eh. Oo nga eh. Sige na. Uminom ka na kung iinom ka. Papasok lang ako ng banyo. Ano kayang problema niya? Pabitin naman ng loko. Ay, kabayo! Bakit naman sumigaw yun? Rolyo! Ano nangyari sa'yo? Buksan mo ang pinto! May nakita akong matanda sa loob. Ha? Patingin nga. Oh, wala naman ah. Ano bang matanda ang sinasabi mo? Sa may salamin, meron doon. Matandang babae na parang bruha. Nanilisik ang mga mata niya sa galit. Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi ko alam. O itong tubig oh, inumin mo muna. Pawis na pawis ka eh. Hindi kaya may nagmumulto rito? Wala ah.
Ang tagal mo nang nakatira dito wala naman nagpaparamdam sa'yo Mukha lang luma tong bahay pero walang multo at maligno dito. Siguradong hindi ako makakatulog dito. Gusto mo bang sasala muna tayo? Magkwentuhan muna tayo para ma-relax ka naman. Mabuti pa nga. Hindi ka naman nilalagnat. Ang lamig na ng katawan mo Ano nga bang nararamdaman mo? Ang bilis ang pintig ng puso ko. Akala mo tumakbo ko ng napakalayo. Magpatingin ka kaya sa doktor bukas. Huwag ka na munang pumasok sa trabaho. Baka mawala na rin to bukas. Normal na ba ang tibok ng puso mo? Medyo. Tayo na sa kwarto. Matulog na tayo. Hinintay ko munang makatulog si Rolyo bago ako natulog. Paggising ko kinabukasan, wala na siya sa tabi ko. Nasa kusina na siya at nagluluto na ng almusal. Mukhang okay ka na ngayon. Oo, kaya nga maaga akong bumangon kanina Papasok ka pa ba sa trabaho ngayon? Hindi na muna siguro. Para kasing hindi ko gustong lumabas ng bahay ngayon. Iniisip mo pa rin ba yung matandang nakita mo kamo? Oo, hanggang ngayon kasi hindi pa rin nawawala sa isip ko yung nakakatakot niyang itsura. Ipatawas kaya kita? Baka mamaya napaglalaroan ka lang? Wag na. Hindi kasi ako naniniwala sa ganyan Di sige. Malapit na bang maluto yan? Oo, sandali na lang to. Sige, maglalagay na ako ng mga plato at baso. Tulungan mo ko, Narda. Oh, ano nangyari sa'yo? Ang mga binti ko parang namamanhid. Dito ka nga muna maupo. Ano bang nararamdaman mo? Masakit na kasi ang puson ko. Kanina pa kasi ako naihi, pero wala namang maihi. Baka naman may UTI ka na. Ang hilig mo pa naman sa maalat. Baka nga. Pagkatapos natin kumain, sasamahan kitang magpa-check up. Sige na nga. Hindi rin kami tumuloy sa pagpunta sa doktor dahil bumuti na rin ang lagay ni Rolyo. Pero nung gabi hindi na naman maganda ang lagay niya. Kaya kinabukasan din dinala ko na talaga siya sa doktor. Ayos naman na resulta ng mga lab test niya. Kahit ang ihi niya. Pag-uwi namin sa bahay, doon na naman siya sinumpong. Nakakapagtaka namang wala silang makitang diferensya sa'yo. Pero namimilipit ka sa sakit. Masakit ang pantog ko dahil hindi ako makaihi. Kung meron man, parang may kasamang buong asin. Ha? Asin? Paano magkakaroon ng asin ang ari mo? Hindi ko nga alam Sa ayaw at sa gusto mo, maghahanap ako ng magtatawas dito. Baka nga napaglalaroan ka na Sige, bahala ka. Gusto ko lang gumaling sa sakit ko. Ilalaga ko lang yung mga herbal na binigay sa akin ng kapitbahay natin Mabisa daw yun sa may UTI. Tingin ko kasi meron ka nun. Nakapagtataka lang na hindi yun nakita sa lab test mo. Hindi naman kasi lahat ng doktor magagaling Gusto mo bang sa kwarto ka o dito na lang sa sala? Dito na lang. Mainit kasi at madilim sa kwarto. Siya nga pala, mamaya, pupunta lang ako sa barangay hall Ipinapatawag kasi ako ni Kap. Bakit daw? Hindi ko alam Dalian mo lang Ayoko maiwan mag-isa rito sa bahay. Oo naman, tsaka ipagbibilin kita sa kapitbahay natin na samahan ka dito. Teka, kumukulo na pala to. Magsasalin lang ako sa baso para makainom ka. Sabi ito na raw ang gawin mong tubig. Amoy pa lang parang matapang na. Mapait daw ang lasa nito pero kailangan mong tiisin. Ang pait nga. Kasasabi ko lang na kailangan mong tiisin Ano pa nga bang magagawa ko? Kung ito lang ang paraan para gumaling ako. Ubusin mo yan, Para namang hindi ako gagaling nito Parang lalong sumama ang pakiramdam ko.
Hindi naman kasi yan epekto kaagad. Ilayo mo nga yan sa akin. Ang tigas din ng ulo mo, ano? Tinatawag na ako ng kalikasan kanina pa. Punong-puno na ang pantog ko. Inumin mo kasi to. Baka dahil dito makaihi ka na. Wala namang masama kung susubukan mo lang. Kesa naman sa wala tayong gawin. Sige na nga. Bigyan mo pa ako ng isang baso. Itatabi ko na sa'yo ang pitchel. Para hindi ka na tumayo dyan sa sofa. Aalis na rin kasi ako Bilisan mo lang ha. Oo. Dadaan rin ako sa kapitbahay natin para sabihan sila ha. Mag-iingat ka. Malapit lang naman ang barangay hall sa amin. Kaya nilakad ko na lang ang pagpunta doon. Habang naglalakad, nakasalubong ko pa ang 4 na dalagitang kasama ang mga magulang nila. Hindi mo yata kasama si Rolyo. Naku po, may sakit po siya ngayon. Hindi nga po makalakad Ganun ba? Ay Narda, yung mga nakasalubong mo, pamilya ng mga naging biktima ni Rolyo. Ho? Hindi ko po kayo maintindihan, Kap. Anong mga biktima? Ang totoo niyan, marami pa silang nagpunta rito. Noong mabalitaan nila na may nagreklamo kay Rolyo, noon lang din sila nagkaroon ng lakas ng loob para magsuplong. Nagsampa na sila ng kaso sa pulisya. Sa tingin ko, malakas ang laban nila kay Rolyo. Kap? Sigurado po ba kayo na si Rolyo ang inireklamo nila? Oo, Narda. Kahit ako nung una, hindi rin kagad naniwala. Hanggang dumami na nagrereklamo ng pamumulesta kay Rolyo. Ang ibig po bang sabihin nito, Kap? Niloko lang tayo ni Rolyo na kunwari mabait siya. Pakitang tao lang ang lahat ng yon. Ayon sa mga nakausap ko, paraan niya yon para makapambiktima. Magaling na con artist ang kinakasama mo. Pati ako'y napaniwala niya na mabuting tao siya. Oh, Diyos ko! Ang laki ng kasalanan ko sa anak ko. Sarili kong anak, hindi ko nagawang paniwalaan. Paulit-ulit ko pa siyang sinabihan na sinungaling. Nanlilito ko sa sarili ko dahil sa nagawa ko sa maglola. Sana'y mapatawad nila ako. Hindi ko alam na nag-aalaga pala ako ng halimaw sa bahay ko. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Ang maipapayo ko sa iyo, puntahan mo ang anak mo at humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Huwag mong hayaan na masira ang relasyon niyong mag-ina nang dahil lamang sa isang lalaki. Hindi ko po alam, Kap, kung may mukha pa akong ihaharap sa anak ko at sa biyenan ko. Ang dami kong nasabi kasi na masasakit na salita. Subukan mo pa rin. Kahit papano'y alam nilang nagsisisi ka na sa nagawa mong kasalanan. Opo, Kap. Sa ngayon po, magtutuos muna kami ni Rolyo. Kailangan din niyang paghanda ng mga kasong kakaharapin niya. Sige po, Kap. Aalis na po ako. Pasensya na po sa abala. Para kung wala sa sarili habang naglalakad hanggang makauwi ng bahay. Naabutan ko pa ang mag-asawang kapitbahay namin. Agad na rin sila nagpaalam na uuwi na. Nagpasalamat naman ako sa kanila. Anong sinabi ni Kap sa'yo? Lahat ng dapat kong malaman. Tungkol ba sa bintang ni Sanika? Oo. At ang mga akusasyon sa'yo ng iba mong mga biktima. Hindi kita maintindihan, Narda. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko na ang lahat. Ikaw pa lang sinungaling. Hayop ka. Pinagtanggol pa naman kita. Mas pinili kitang kampihan kesa sa anak ko. Huwag ka maniwala sa kanila. Sinisira lang nila ako. Alam mo ang pagkakakilala sa akin ng mga taga rito. Kasi nga con artist ka. Ang galing mo magpaikot ng tao. Pero buko ka na. Dahil sa anak ko,
Nagkaroon ng lakas na loob ang mga biktima mo na magsumbong din. Wala silang lakas ng loob dati dahil binabantaan mo. Ihanda mo yung sarili mo. Dahil sa patong-patong na kaso ko sa'yo. Narda, maawa ka sa akin. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako sa nagawa ko kay Sanika at sa iba pa. Huli na para magsisi ka pa. Kapag gumaling ka, kailangan mo na silang harapin. Hindi na ako gagaling, Narda. Baka ito na ang karma ko. Simpleng UTI lang yan. Gagaling ka pa. Huwag mo kong artehan. Hindi ako umaarte lang, Narda. Hindi magandang lagay ng pagkalalaki ko. Kahit tignan mo pa. Mula kagabi, kumikirot ito. Kumikirot na parang makinakain ng laman. Maawa ka sa akin, Narda. Kapag napatunayan ko na naman na nagsisinungaling ka, iiwan na kita. Hindi ako nagbibiro. Ngayon mismo, pupunta tayo sa doktor. Kahit hirap sa paglalakad, dinala ko pa rin si Rolyo sa doktor para masuri ang kanyang pagkalalaki. Inabot na rin kami ng gabi doon. Kahit ako nagulat sa nakita sa pagkalalaki ni Rolyo. Buhay pa kasi siya, naaagnas na yon. May nana na yun at walang tigil ang pagtulo ng dugo na may kasama ng mga maliit na uod. Labis din ako nagulantang sa ipinagtapat ng doktor sa amin. Narda, salamat ha. Hindi mo ko iniwan. Meron sana akong hihilingin. Ano yun? Tanggap ko na kasing sinabi ng doktor na wala nang lunas ang sakit ko. At isang himala na lang ang makakapagligtas sa akin. Gusto ko sana sa probinsya namin mamatay at mailibing. Samahan mo naman ako. Oo ba? Kaya lang, kaya mo lamang magbiyahe? Kakayanin ko. Basta kasama kita. Sige. Babiyahe tayo sa lalong madaling panahon. Bago tayo umalis, kakausapin ko muna si Sanika. Gusto ko kasing personal na humingi ng kapatawaran. Isang araw bago ang pag-alis namin ni Rolyo, dinalaw ko muna si Sanika at ang dati kong biyanan. Hindi pa man ako nakakapagsalita, napahagulgol na ako sa harapan nila. Patawarin mo ako, anak, ha? Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Wag ka na po, iyak, Mama. Mahal naman kita eh. Mahal din kita, anak. Patawarin niyo rin po ako, Nay. Hindi ko po sinasadya na makapagsalita ng hindi maganda. Pinatawad na kita, pero hindi ang kinakasama mo. Kahit kailan walang kapatawaran ang ginawa niya. Pinagbabayaran na po niya ang mga kasalanang ginawa niya. May taning na po ang buhay niya. Ang huling-hiling niya ay makauwi siya ng probinsya nila. Doon na lang niya hihintayin ng kamatayan niya. Mama, iiwan mo po ako? Patawarin mo ako, anak. Pero kailangan kasi ako ng Tito Rolyo mo. Hayaan mo na ang mama mo. Nandito naman ako, Apo. Sige po, aalis na ako. Maaga pa kasi ang alis namin bukas. Tama lang ang ganung parusa sa iyo, Rolyo. Isang malupit na kamatayan. Sa wakas, nabigyan na rin ng hustisya ang apo ko. At ang iba mo pang biktima. May 2 linggo na rin mula nang makauwi kami sa probinsya.
Mula nun wala na akong balita sa lugar na inalisan namin. Hindi ko na rin alam ang nangyari sa mga kasong isinampa kay Rolyo. Wala ni isang nakakaalam kung nasan kami ngayon. Hindi na nakakakain at nakakapagsalita si Rolyo. Nararamdaman ko na anumang sandali, kukunin na siya sa akin. Sa kabila ng mga ginawa niya, mahal ko pa rin siya. Kung karma man ang nangyayari sa kanya, sana mapatawad siya ng Panginoon. Ganon din ako. Dahil sa mga pagkukulang ko sa aking anak. Wakas,